yung RJ45 na wire is yun na yung panggagalingan ng signal ng video, then yung power mo. Kaya dapat is nakatago to. May mga nabibili na box na CCTV box, pwede natin lagay yan doon sa taas ng sana. Then magpapababa. So ito, kino-confirm lang natin na bago natin ikabit buo yung wire. So yun lang yung natin dito para sure ball tayo na mahirap kasi pag magto-trouble pa tayo. So dapat bago ikabit, testing para sure natin na buo yung wire. Good day mga lods, hey mga lods eh. So hindi tayo nakapag-upload ng video. So ngayon lang tayo nakapag-video mga lods. So na-busy tayo. So dun sa mga video na in-upload natin, puro reels lang yung mga lods. So sa ngayon, na-busy tayo kasi dun sa mga events na pinapasukan natin. Then katulad nito wala. So balik tayo dun sa sa mga electrical works natin. So sa electrical works, sinasama na rin natin yun. Katulad nga itong gagawin natin ngayon mga lods. So ito is CCTV mga lods. So mag-install tayo ng CCTV dito sa ginawa natin dati mga lods. Kung mapansin niyo yung itong church na to. So nagano tayo dito, nagkisame, then nag-ilaw. So yung electrical and ceiling works na ginawa natin dito. So ngayon kakabitan natin ng CCTV doon sa labas, mga perimeter security. So ito yung mga lods. Ito yung bali, ito is hindi ko alam kung bili, parang parang ibinigay nung kasapi nila dun sa dito sa church na to mga lods. So ito TP-Link BG. So ito yung kakabit natin na surveillance camera. So dun sa kit nitong surveillance camera na to, kasama na yung DVR, eto mga lods. So 4-channel DVR, NVR ang nakalagay dito. Full plus network video coverage, recorder. Network video recorder. Hindi ko pa nakikita yung niya mga lods, kung kasi recorder din to, ibig sabihin may slot para sa storage. Video recorder din. Then network, so meron tong connection ng internet. So hindi natin alam kung wireless connection siya o ayun mga lods, naka-LAN siya ito. May LAN. So pwede siyang direct na maglalagay tayo ng LAN galing ng pagkukunan natin ng internet. So pwede kasi ma-open to sa pwede ma-open sa cellphone. So sa ngayon, bago lang natin na itong video kit na to, itong camera. Ang gagawin natin, itetest muna natin lahat yung hindi ko alam kung na-testing na nila to. Kasi galing lang sa isang tao mga lods, hindi ito yung halos dun sa company din sila yung magsaset-up. Hindi. Bali galing to sa isang tao lang dun sa kasapi nila dito. Sa ka-church nila. Then ibinigay lang sa kanila to. So tayo na yung pinag-install nito mga lods. So install natin to. Then na lang natin presyo na lang natin dun sa installation ng kada isang unit mga lods. So yun na lang yung gagawin natin na pricing dun sa pag-install nito. Pero sa ngayon, i-check muna natin yung lahat ng piyesa nito mga lods. So katulad nitong DVR na to. So power supply, then may monitor, yung mga wire. So ang wire is UTP RJ45 mga lods. UTP cable yung mga wire, RJ45. So i-check muna natin lahat ng mga wires kung buo. Meron tayong pan-check dyan. So dala natin pan-check natin. Ito, yung pan-tester natin. So i-test muna natin yung mga wire. Then after ma-test, i-try natin na pag-connectin yung yung camera dun sa DVR niya mga lods. Dun sa video recorder. Ito yung video recorder. Hard disk niya, dito na rin siguro mga lods. Kasi yung ginagawa natin na una, naka-separate yung hard disk. So ito, i-check natin kung kasama na yung hard disk nito. Basta dito na yung mga lods. May hard disk drive, merong DVR, power supply, may mouse, may power cord, walang HDMI. So BGA nakalagay dito. So ayun lang mga lods.
So i-check muna natin to. Pagganahin natin, then pakita natin dun sa dun sa dun sa kliyente yung gagamit itong itong unit na to para makita nila na gumagana lahat yung yung camera. Ngayon mga lodi, may 4 na camera na gagamitin mga lodi. So dito tayo sa labas. So ito yung pinakang harapan ng church. Then ito yung pinakang building. So maglalagay tayo ng isa dyan na nakaharap dun sa dito sa lugar na to. Then yung side, maglalagay tayo isa dyan nakaharap dun sa may bakod dun. Then sa kabilang side mga lods dun, maglalagay din tayo na nakaharap dun sa na yan, dun sa bakod na yan. Check natin kung hanggang saan yung masasakop nitong nasa front mga lods. Kung masasakop ba niya yung gilid na yon hanggang dito mga lods. Tsaka yung dito sa lugar na to, parang masyado malawak na yun. So i-check natin. Kailangan kasi kita yung visible yung magiging view nung dalawang camera. Ibig sabihin, yung magiging focus ng camera dito, kailangan mahagip pa yun sa kabilang camera. Check natin kung paano natin yan. Pero yun yung pwedeng maging location ng camera sa dito. Then tigisa dyan sa magkabilang side na yan. Then yung isa pwede natin ilagay dito sa loob kasi gusto rin yata palagay dito sa loob. So ilalagay natin yung isa dito sa loob dito sa harapan na to na nakaharap dito sa pinakaano ng church nila mga lods. So kung may papasok dito sa door, makikita na ng camera mga lods. So yun lang yung purpose naman ng CCTV surveillance. So surveillance and recording yan mga lods. Then pwede nga rin sa cellphone. So makikita na sa cellphone. So mga lodi, so i-check muna natin itong mga to. Check ko lahat yung mga wires, then yung camera kung gumagana, yung monitor, yung DVR. I-check muna natin. So merienda muna tayo. May dala tayong merienda. Mag-merienda muna tayo. 2 hours later. Ay mga lodi, so check muna natin itong mga wire na to. So 4 yung camera, kaya 4 yung itong wire na to. So yung wire nasa siguro ito mga 20 meter to mga lods. So hindi natin sure, pero baka nasa 20 to. So i-check muna natin itong wire. So ito is kasama dun sa package mga lods. So dala natin itong kit natin na pan-testing and termination ng mga RJ45. Ay mga lodi, so i-check muna natin yung wire. Itong tester na to is yung continuity lang yung nung naka-terminate ng wire. So ilalagay lang natin yun dyan. Ayan mga lods. Then open lang natin. Ayan mga lods. So makikita nyo yung takbo ng ilaw. 4 pair tong 4 pair tong UTP na to. So okay naman mga lods, ayan. Okay yung isang wire. Yung connection niya ng 1 and 1 is the same dito sa kabilang side. So wala nagpalit. So okay to. Itong isa. Isang dulo yun. Yung isa pa. Wala isang dulo nito. Ito muna i-check natin mga lods. Ito kasi meron na to. Ayan mga lods. So off, on. Ayan mga lods. Yung takbo niya is the same dun sa kabilang side. So ibig sabihin tama yung ng wire. Okay, so itong isa. Naman. So yun yung pang fourth na wire. So okay din to. So, ibig sabihin okay yung mga wire natin. Except dito sa isa na to. Wala yung isang dulo, hanapin pa natin. Yun, nasa loob yung dulo pala. So ito mga lods, okay na to. So ito, kino-confirm lang natin na bago natin ikabit buo yung wire.
So yun lang yung ano natin dito para sure ball tayo na mahirap kasi pag mag-trouble pa tayo. So dapat bago ikabit, testing para sure natin na buo yung wire. So alam natin kung saan nagkaroon ng problema ba. Ayun mga lodi, kung magkakaroon ng trouble, alam natin kung saan natin gagalawin. Kasi alam natin buo yung wire. Alam natin na buo yung wire. Then kaya natin testingin to ngayon para ma-confirm natin na yung sabihin buo yung mga CCTV. Then sa monitor. Kaya natin ikakabit. Then papakita natin, picture natin, pakita natin dun sa kliyente mo. Yung mga wire okay. So assembly na ngayon natin tong assembly natin to para ma-check natin kung okay yung mga camera. Kasi katulad nito, lumipas na rin, halos may isang buwan na rin siguro itong camera na to na nung binigay mga lads. So hindi natin alam din yung naging situation ito doon sa pinaglagyan niya. Kaya ang gagawin natin, check muna natin. Kaya wala di. So yung power supply ng DVR ito para dito. Yan yung power supply ng TV ito. So makikita nyo naman doon sa doon sa voltage output nung, kasi magkasama to doon sa lagayan. Hindi natin alam kung ano yung para dito and para dito sa TV, sa monitor. So chinek natin yung voltage output ng power supply. Dapat mag-match yan doon sa unit katulad nitong monitor. So 12 volts to, ito 12 volts. Kasi katulad dito parehas yung niya ito. Parehas na laki yung DC output niya. Ayan. So ang pinagkuha na natin ng reference is yung sa monitor. And ito hindi na natin basta alam natin 12 volts to. Ito ay hindi natin alam kung ilang volts ang nito mga lods. 53 volts, 53.5 volts, 1.31 amperes. So yun yung niya, yun yung power niya. So mas malaki-laki itong power supply nito kaysa dito sa Kaya hindi niyo pwedeng pagpalitin mga lods. Mataas yung volts na isa. So ito ay check natin yung output nito mga lods. Kung the same sila. Kaya mag-focus. Ayan mga lods, 53.5 volts, 1.31 amps. Ayan mga lods, so tama tayo na yun yung ito yung power supply niya. So saksak na natin yan para matest na natin tong yung mga camera. Ayan mga lodi, so nasaksak na natin tong TV. Ayan, sasaksak naman natin tong power nitong DVR. Power supply nito mga lodi. Ayan, may power naman. So may power yung TV natin, may power yung DVR natin. Hey malad, so kinabitan natin yung BGA. May lumabas na apat na ng camera, 1, 2, 3, 4. So ikakapitan natin yung ng camera. Hey malad dun sa connection nung wiring natin, bali UTP RJ45 yung gamit. So magkasama na dito yung power and yun sa video mga lods. So makikita nyo dito sa DVR may apat siya na RJ port to, RJ45 port. Then yung isa LAN port ito mga lods, local area network. So dito tayo magano ng internet. So dito sa apat na to, yung RJ45 na wire is yun na yung panggagalingan ng signal ng video, then yung power mga lods. So yun na yung magiging So try natin ito, isa na to. Ilalagay ko na itong apat mga lods. Yung apat na wire, kabit na natin. Ayan mga lods so kinabitan natin yung apat na RJ45. So kasama na yung power, built-in na yung power na apat para doon sa camera. So ito mga lods, so ito yung isa, ay ito na yon. So ikakabit natin ito isa na to. Ayan mga lods, nagkaroon ng ilaw yung camera. Ayan mga lods, delay yung kanyang, ayan mga lods So makikita nyo dun sa monitor, meron na ng isang camera. Ayan mga lods so
Nakikita niyo doon sa ano ng camera. So, 4 na yung meron. So, 4 na camera na yung nakalagay dyan. Ang number 1 niya ay ito ata. Ito. Ayan, tama. Ayan. Yung mga lads. Nakita niyo sa ano nung ano. Ayan yung number 1. Ang number 2 ay ito. Ayan. Ang number 2. Then ang 3 ay ito ata ang 3. Ayan, tama mga lads. Ayan. 3. Then, ayun ang 4. Ito. Isa ito. Ayan. Ayun ang 4. Ayan. So, okay, gumagana lahat mga lods. So, ang na-confirm na natin yung ano, yung mga camera, yung wire, yung power supply, lahat is okay. So, now, ang gagawin natin is yung installation naman. So, may 20 meters tayo ng mga wire. Check natin kung ubra dun sa mga paglalagyan na location. Yung isa siguraduhan dito na yung mga lods. Dito sa lugar na to. Para doon nakaharap. Then, dun yung 3 sa labas. Puputulin muna natin yung ano natin kasi hindi pa muna natin ma-install ito mga lods. Baka bukas pa natin ito ma-install. Check ko muna yung length ng wire kung aabot siya ng pag ibabali-bali pa natin yung ano, yung mga wire. Kasi dito natin ilalagay yung ano, yung drop ng wire diyan pababa dito sa lamesa na to. Dito yung pinaka-monitor. Dito kasi yung pinakang audio tech nila mga lods. So lahat na dito, yung camera dito. Then yung mixer nila dito para magko-control dun sa ano, dun sa harap ng stage. So yung mga lods, so check natin yung length ng wire papunta dun sa taas. Then check natin kung aabot sa lugar na yun kasi nandun yung isa sa gitna. Then dito side na to, then dito sa loob, then dun sa labas. Yun yung magiging ano nung location ng mga camera. Ayan mga lods, yun yung wire to. So nilatag natin. Parang walang ano to. Parang hindi, meron din, may mga 20 meters siya. Mga 20 meters kasi umabot dun. Ito mga guys. Kasi ang ano namin dito dati nung nagkikisami kami is parang 22 ata to 22 meters. So ito na yung dulo. So nasa 20 talaga siya. Itong wire nasa 20 yan. So kakapusin na to. Paglalagay natin dito sa ano, paglalagay natin dito sa kanto na to, ito lugar nito mga sa labas. Ayun mga dyan. Pag dito natin lalagay para ma-monitor tong ano to, itong bakod na ito mga lods. Itong lugar na to. Kung may ano dyan, kung may aakyat or may dadaan. So yung mga lodi, so pack up na tayo. Ano tayo ng gamit, i-text natin yung gamit. Ano yung mga gamitin natin, molding, flexible, and yun lang, para lang madala natin yung mga unit ng camera doon sa, ano, doon sa mga location nila. So yung mga lodi, so hanggang dito na lang muna yung ano natin, itong trabaho natin na to. So bukas installation na tayo, install natin itong mga devices na to. Then itong ano na to, itong unit TV, dito na yan, TV na yan. Itong DVR, siguro dito na lang din yan. Kasi mas maganda yung ganito mga lods na nakatago ito mga lods. Wala yun dito sa lugar nito kasi pwedeng kung may makapasok man dito, pwede nilang kunin itong ano na to. Kung may ma-record na dito sa camera na to, pwede nilang kunin. Kaya dapat is nakatago to. May mga nabibili na box na CCTV box, pwede natin lagay yan doon sa taas ng sana. Then magpapababa na lang tayo ng para sa monitor and dun sa mouse. Yun lang yung ano nun sana, ganun. Then nasa taas na to, hindi siya easily accessible ba? Kailangan hindi siya basta matamper yung ano or makuha or maputol yung mga wire nito. Ang iniisip ko doon talaga mga lods, sa lugar na yan. So yun yung pinaka best part niyan, tataas para hindi maabot. Yun lang mga lods. Kaya mga lods so dito ko na tatapusin yung video. Testing yan ano lang tayo and i-check yung location ng paglalagyan. So bukas na tayo mag-install, bukas natin install, kuha tayo ng gamit, then install na natin.